Ayun, so good evening sa inyo guys. Monday, November 20, 2023. So matamlay market ulit natin at bumagsak siya ng konti. Nag-loss yung index natin ng negative 0.45%. So mahina pa rin, no? Ayaw pa rin umakyat ng index natin. So nag-stay lang siya, nagsi-sideways. Yung mga galaw natin, yung mga pumitik last Friday. So yung iba, majority sa kanila, laglagan din. So hindi pa talaga makapag-decide si PSE market natin kung tutuloy na ba yung reversal natin sa kanya. So pakonsuelo na lang, nasa higher low yung location natin sa current index price na 6,183.63. Pero net foreign sale na naman 105.91 million. So wala tayong masyado nakita na pumitik maliban kay SSP at saka itong si EEI naman natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today. So matamlay na week na naman ba to? Si dito, nauna sa listahan natin, bagsak tong tatlo na to ha. Nauna, negative 6.02%. So bumigay na yung kanyang price action, pabalik siya ulit sa 2 na support natin. So net foreign sale siya, maliit lang naman, negative 1.03 million. Pero mukhang locals yung lumabas kay dito natin. Siguro yung mga meron pa ring profit taking, meron pa ring profit, nag-profit taking na sila. Ayan, kaya medyo bumagsak ng malakas yung price action. E-REITs, mukhang hindi niya nagustuhan yung share property swap na naman. Meron siyang binili na asset, di ba? So, mukhang ayaw niya, negative 6.09%. So nagulat din ako eh. Ang laki ng drop nitong si Erich natin. Meron siyang upcoming na dividends, diba? Meron siyang net foreign sale na 122 million. Ayan. Merong galit na investors dito kay Erich natin. Parang bear na bear yung yung pakiramdam ko dito sa market natin. Wala tayong makita na masyadong pumitik. Ito, mga gumalaw, pero hindi rin naman diretso sustainable. Si EI siguro medyo panalo pa, di ba? Dumidiretso yung price. So si home natin, laglag pa rin yata to eh. 2.5%. Hindi ko napansin kung negative o positive to. Pero nagkaroon siya ng price action na 2.5% and then net foreign sale siya. Negative 18.63 million. Nag-drop yata to si home natin. So meron siyang upcoming dividends sa mga holders kay home. Pampalubag-loob, di ba? Ang ex-date natin is November 29. So next week to, no? Ayan, bantayan nyo na lang po. Meron mga home na stocks. EEI, so panalo to, 3.45%. So meron siyang another 52 weeks high, no? Nag-breakout na yata to eh, yung pinaka-price natin. So maganda yung galaw ni EEI. FCG, negative 1.56%. So ininda pa rin niya yung dividends na binigay niya last time. Tapos si AC natin, last week, nag-breakout siya. Pero ngayon, ewan ko lang, ba't siya nag-trending? 0%, net foreign buy siya ng 30.77 million. So siguro, pag medyo maganda na yung market, saka pipitikin ulit itong si AC naman natin. Ayan. So disclaimer pa rin guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes. Huwag mong gagamitin itong video natin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin naman. Ngayon, medyo matamlay talaga yung galawan ng ating market. And then follow mo na lang ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel habang nag-aantay tayo ng magandang reversal ng market. Yung palitan pala ng piso, malakas nasa 54, 53 na lang ba yung palitan natin. So humina daw si US dollar natin. So subscribe ka lang dito para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo, join ka dito sa ating pinaka-trading community naman. So check mo na lang po yan. So sa mga nakasubscribe, salamat ulit sa panunod mo dito sa ating trending stocks review. So mababa din yung mga views natin. Kita ko si yung iba vlogger natin, medyo mahina din yung kanilang views. Company reviews, so yung mga sample na review natin sa mga companies, wala na yata tayong expect na bagong IPO for the year, next year na. Tapos yung mga sample trades natin, basic indicators, fundamentals, tapos yung ating mga learnings dito sa market. Crypto ko to para sa mga play to earn games natin. So medyo malapit na sigurong marangkada yung mga play to earn games natin kasi si Crypto medyo maganda na naman po yung kanyang galaw today. Ayan, nag-breakout na naman siya ng 37K. So follow mo din ako dito sa ating social media, dito sa ating Facebook account na Palawi Trader, and then dito din sa ating Facebook page na Palawi Trader. Sa mga news articles dito sa Bodega Peak, local market, US market, at saka dito sa cryptos, check mo na lang.
Tapos money earners, yung mga side hustles po natin na ginagawa. Grabe yung yung hack doon sa isang website ko. Hirap na hirap tayong i-maintain. May mga tinatawag na DDoS attack. Yan. Pag inatake yung website, masya-shutdown siya. Okay? So ito yung ating mga post for today. Medyo delay na ako nakapag-post. Ayan, so nakalimutan ko mag-update dito kasi tumal lang ng galaw na market natin. So dito muna tayo sa summary ng index. Net foreign sale ulit, matamlay yung market, 105.9 million. So meron tayong traded value na 3.73. So at least mas mataas sa normal na natin. Yung nag-drop siya ng halos less than 1.9 billion lang, di ba? Yung pinakamababa natin for the year. So medyo naglaglagan ulit yung mga holding firms natin, yung mga umakyat last Friday. Karamihan sa kanila bumagsak din. Negative 1.15%. So finance, medyo mahina din. Negative 0.95. And then property lang. Si Ali siguro, malapit na yata ang breakout si Ali. Tapos services is 0.42%. Ito, services. Yung panalo sa markets natin. Okay? So, A-REITs, ito yung pinaka-catalyst na sa kanya. Mukhang ayaw ng investor kasi binuhusan siya. Is set to acquire, laki niya, no? 276 hectares of industrial land in Zambales from BCAC, a wholly owned subsidiary of ACN Corporation. Ayan, nagpasahan sila through a 6.8 billion asset for share swap transaction. This will increase Ares AUM from 87 billion to PHP 94 billion naman. Ayan. So, ewan ko, pero negative yung reaction ng market. So, baka meron pa, no? Kasi nag-drop siya na malakas for today. GSMI, mga dividends to, no? Meron siyang 0.75 regular plus 1.75 special dividends payable December 7, CFB 0.5 at saka 0.4 payable December 7, and then MFC is Canadian pa, 0.365 payable December 19 naman. Okay? So ICTSI, ito makiat, no? ASEAN Equity Fund, di tayo nanalo sa Miss Universe. Added international container terminal services in the recently concluded Asia Outstanding Companies poll by Asia Money. Bakit 2022 yung nakalagay dyan? Tapos si Jollibee says may pause robust fourth quarter. Ayan, so di ba pumitik siya nung last na Friday. Meralco and the Ultrasafe Nuclear Corporation agreed to undertake pre-feasibility study. Ayan, kaya pala medyo bumabalik yung price niya. Pero kanina, nung pullback yata to. Dollar weekends against all forex majors and treasuries remain better offered as Hong Kong indices led Asian equities higher. So mababa yung USD. So yung palitan natin, alam ko 54 peso na lang, di ba? So kung nagtitingin kayo, so medyo mababa yung remittance sa lagan ng remittance. Foreign fund. So ito yung mga binili ng mga foreigners natin. So mga pumupwesto. East West, Union Bank, SLF, MER, CNPF, CAC, ayan, positive ulit, GGS, Ali, SMPH, TEL, ICT, at saka si MAC naman natin. AC was the 7 most actively traded stock last week. Dahil nga sa nag-breakout siya, net income is, malaki pala siya, 82.3%. And then, 9-month net income niya is 35.2%. So, maganda yung earnings niya at saka punda. Megaworld pala, plans to sue contractor Datem Incorporated due to additional costs from alleged delays in some of its project. Yan, may bangayan sila. Union Bank of the Philippines announces dual tranche bond offering with bond exchange option. AEB, Coca-Cola, Euro-Pacific Partners, and AEB agreed to jointly acquire Coca-Cola Beverage Philippines from Coca-Cola Company at 1.8 billion US dollar. Yan, laki ha. So, kumikita pa ba si Coca-Cola sa Pinas? Tapos ito yung mga galawan last Friday. Philinvest Land completes payment for its 3-year fixed rate retail bonds. AC, ICE 1 billion from sale of non-core assets. PERC unit starts second phase of Aklan wind power. Hindi ko nakita kung okay si PERC. Buy low, sell high. Ayan, sabi BA Market Securities. Tapos, merong article yata dito si Ma'am April, Intelligent Investing, sharing my column this week, how strong is the Philippine economy. Ayan, so magandang hanapin to sa businessinquirer.net. Ayan, so online naman yan.
pwede niyong puntahan, mga IPOs. Digital banking unit of Robinsons reported 9-month losses. So medyo ayaw natin yan. Israel-Hamas reached tentative US brokered deal. Ayan, so ito yata sa close to agreement to free some hostages. WAPO. Ayan, so ano ba yung WAPO na yan? Ayan, so mukhang maganda to para sa stocks dapat, di ba? Kasi nagkaroon ng parang siguro magsisispar yan o ano. Kasi ilalabas yung ibang hostages. Ayan. So maganda yan. Good sign, di ba? Winners and losers last week. Sino bang talo last week? Monde, Dennis Uy, Converge, at saka si DMC natin. Panalo si SMPH last week. Ayala, Gokong Wei, at saka si MPI natin to na Manny Pangilinan. Okay? So US Asian futures, medyo mapula yata kanina. So mamaya silipin natin kung ano yung galawan. Ayan, so wala masyadong surprising news dito sa market natin. Yan, sobrang tamlay ng mga stocks natin. Ayun guys, so habang nag-aantay tayo na mag-recover yung market natin, so pwede mo i-check kung ano yung meron dito sa Patreon channel natin kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine market, investing, trading, and then gusto mo ng community, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So tingin tayo dito sa stock natin, refresh natin siya. Okay. So based dito sa galawan ng market natin, loss tayo, negative 0.45%. 6,183 si PSE, laglag ulit tayo, diretso. Mula umaga, negative siya. So nag-try bumawi, no? Pero flatline siya. Tapos nag-drop siya ng closing na. So 105 million at foreign sell. Unti-unting lumalabas na naman yung pondo natin na 400 million last week. Tapos sa service sector at saka property lang yung berde. So tinaman tayo dito sa holdings, ayan si SM, negative 3.04%. So kinain din niya yung gain niya last week. Sino pa ba? LTG holding dito, di ba? Negative 1.21, si Monde minus 2, and then si BPI natin is negative 1.4%. Panalo si San Miguel, 3.38%, si NPF 2.93, at saka si Bloom 1.67%. 50-50 yung participation ng local at saka ng foreign participation na rin. Okay? So dito sa mga galawan natin, penny stocks ang usapan. So SSP, so pinaka-notable, nag-drop to last week, di ba? So bumabawi siya, 6.42% si Baita, ba nabuhay, 6% si Sun, 5.33, mga penny stocks tayo ngayon. 3.45%, CNPF 2.93, si Home 2.5, Balay 2.22, si Web 2.25, Green. Ayan. So, yan na ba yung bottom niya? 1.86. And then si URC is 1.52%. Dito sa losers, penny stocks yung karamihan. A-REITs ang pinakamalakas yung drop sa mga may volume. Negative 6.09%. Si dito, 6%. Sino pa? Si Now, 4% drop. Haven. Andiyan pa si Haven. Di natin napapasin. 4.03%. Si Tech, minus 3.91. BSC, minus 3.78. And then si Alter is minus 3.49%. Okay? So, tamlay na market natin. Tingnan natin bukas. Mali mo, bukas start na ng recovery ulit natin. Okay? So, tingin tayo dito sa chart. Ayan, so nauntog ulit tayo. So, very very bullish pa naman tayo ng Friday kasi nag-breakout tayo dito sa sa peaks ng mga lower highs natin last time. So anyway, okay pa rin naman kasi kahit paano nag-bounce tayo dito sa malapit sa MA1, MA9. So medyo malayo pa ilalakbay natin baka pumunta dito sa MA100. So actually optimistic ako personally. 6.4 yung tinatarget natin sa kanya. Kasi kahit paano okay naman yung trend ng index. Yung nga lang hindi natin maramdaman sa individual na stocks kasi walang pattern eh. Yung mga umakyat sa isang araw bumabagsak din. Especially sa mga blue chips, nagpapalitan lang yung galawan nila. Okay, so kumbaga wala pa rin momentum yung market natin. Especially, wala din naman tayo nakakita masyado na net foreign buying. Ayan. So intact pa yung RSI natin, medyo nagre-retest sa RSI 50. Pero yung MACD bullish yung bullish yung blue line nasa ibabaw ng ating red line naman. Okay, so tingin tayo dito sa US market. Mukhang maganda yata mamaya. So Nasdaq futures 0.08%, Dow futures 0.02, and then S&P is 0.02%. So Friday, verde sila,
pero maliit lang naman. Tapos sa European markets, mukhang sideways yata ngayon may pula at saka berde. Pero last Friday, malakas dito sa yung closing ng European markets. So dito naman sa Asian markets, starting dito kay Japan, mix tayo yung Hang Seng, grabe ang volatility dito. So 1%, 2% yung yung galawan ng index nila, up or down. Ganun yung galawan. So parang mas marami yung berde. Dalawa lang yung nakita natin dito na o tatlo, apat na mapula dito sa Bandang Asia. The rest, very green po sila. Okay? So dito naman sa crypto, ayan mga cryptonatics. So medyo maganda dito sa crypto, ayan 37 point, nag-drop siya ng konti. 37.1 si Bitcoin. Ethereum is 2K, tapos si BNB is 248. Ayan, maganda ulit dito May mga pumipitik si ADA 4.94, sino ba to? Link USD na to. 7.1, tapos si Matic is 3.8. Ayan. So maganda. Medyo maganda ngayon dito sa cryptos natin. Nung last week yata review natin, bumalik siya 36K. Pero ngayon, bumalik dito sa bandang 37 naman. Okay? So good times pa rin sa mga nagli-leverage trading dito sa mga cryptos natin kasi maganda yung galaw niya kahit papano. Okay? So balik tayo dito, refresh natin siya. And then pag-usapan natin yung mga bumagsak na stocks. So unahin natin si dito. Wala naman tayong catalyst kay dito kaya lang nag-breakdown na siya. So kala natin nag-bottom siya dito. So na-break na yung support. Hanap tayo ng next na support. Meron tayong gap dito. Tingnan natin kung nandyan ba yung tamang support niya. Medyo malakas yung yung boost, yung drop, yung pag lower high ni dito natin. Hindi siya nagkakaroon ng di ba? Yung next na low niya medyo malayo doon sa previous na low niya. Ayan. So kasi pag dinugtong ko to para sakali malaman natin kung saan ba yung support. Pwede rin, no? Pwede rin, ganyan yung drawing natin sa kanya. Kasi nag-bounce siya ng konti dito, pero meron siyang gap dito. O dito kaya yung gap na i-close niya. So, most likely, magkakaroon naman retest dito sa gap areas natin. Tingnan natin. Hopefully, hindi na siya umabot dyan. Kasi kung hindi pa nag-cut yung mga nakabili dito sa bandang taas, malaki na rin. 35% na rin yung drop nitong dito natin. Ayan. So, matamlay pa rin yung ating RSI plus yung ating MACD formation. Tingnan natin yung kanyang price action. Wala naman siyang net foreign sell. So, based dito sa galawan natin, negative 6.02%. So, malakas yung drop ni dito. Negative 1 million net foreign sell. Call BPI ang buyer and then call FMS yung ating pinaka main seller. Ayan. So, ano ba? Hindi pa naman kasama sa sa shorting si di ba? Si dito natin. So, naghahanap ako kanina pala. So, para makita niyo yung mga daily transactions natin. Di ba naghahanap din ako sa broker. Paano natin makikita yung merong significant na galawan ng foreigners sa shorting kasi wala naman tayong idea. So meron pala report dito si PSE. Nakita ko may nag-post sa Twitter. Tapos nandito yung daily short sell report niya. Ayan, so meron siya dito. Pero binuksan ko to, ang lumabas naman sa kanya is zero naman. Wala naman siya Eligible equities, yung mga blue chips yan, karamihan. So nandito po yung listahan ng complete list na ng pwedeng i-short. Ayan, yung mga naghahanap pa kung ano yung stocks. Para pag nagkaroon na tayo ng capability sa shorting, alam nyo po yung mga stocks na pwede yung i-short. Wala pang volume Zero yung short interest ratio. Ayan, wala pa. So, zero pa siya. Pero eligible to mga to. Itong mga companies ayan na naka-Y. Meaning yes, yes. Ayan. So, hanap-hanap na tayo dito ng mga pwede nating i-short balang araw pag nagkaroon na ng shorting talaga. Okay? So, dito sa pse.com.ph market report, market information, tapos shorting, yung makikita nyo. Dito naman, sa yan. So, yung iba naman, yung mga foreigner, ayan, di ba? Meron tayong mga foreign net buy, net sell. So binuksan ko lang Ayan, learnings lang tayo. So ito yung daily traded value natin. Tapos dito sa bandang baba may picture graph siya. Ayan. So ito yung yung pasok ng foreigners. So makita mo since October, November, start ng November. So puro sell pa rin tayo So by mid ng November, meron na pa isa-isa na net buy pero so matotal, ito pa lang talaga. Nakita natin last week na 400 million. Ngayon 100 million na naman. Ayan. So anyway,
Yan yung makita mo yung balance ng ano. So, mas marami pa rin yung ano, lumalabas na foreigners dito sa market natin. Okay? So, patalastas para doon sa ano, PSE. Kasi medyo hindi interesting yung ano yung galaw ng mga stocks natin as of this time. Next, si AREITs. Puro laglagan eh. Yan, kala ko matibay itong si AREITs. Grabe yung kandila niya, no? So, nagkabusan kay AREITs, nag-drop siya. 24 na lang yung RSI niya. Grabe, no? Nag-oversold siya. So, ayaw nila dun sa ano, dun sa property share swap na yun. Ano ba meron dun? Negative ba yun? Binuksan ko yung ano niya eh, yung disclosure niya. So, meron siyang transaction dito at 34 pesos per share, yung transaction price na ginawa niya. Ano bang price ni ano ngayon? 30. So mataas mataas pa rin naman yung bili niya. Hindi naman niya binili ng sobrang hina. 34 pesos. Pero biglang ano lumabas yung mga traders natin. So most likely meron pa. Kasi malakas yung ano net sell niya eh. 6.09% drop. Ayan o, 122 million. So hindi naman siguro biglang magre-reverse ka agad bukas yung ano, yung galaw natin. Papa call ang buyer, Mandarin. Ba't ng China yata to. Mandarin Papa ang seller natin sa kanya. So, okay. So wala na ba tayong support? Babalik daw sa IPO tong si ano eh. Sabi ng mga nabasa ko sa Investa eh. So nag-breakdown siya. So wala. Resistance natin is 30.96. Ngayon, ang next support, currently nandito siya sa next support pero may mga gap dito. So ang ilalagay na lang natin na support is dito sa around 29.4. Ayan. Guhit na. Wala tayong guhit, no? Meron ba tayong mag-guhit dito na trend? Ito lang naman yung pinaka-trend niya eh. Breakdown na rin siya. Ayan, sakto siguro na. Kaya siguro doon siya medyo huminto ng price niya kasi may trend ano siya. Ayan, pero breakdown ng support. So, and then wala pa naman yung Dow G. Dow G ang kailangan natin dito para makita natin kung pa-reverse si Aries natin. Okay? So, no choice sa mga investors. Mag-aantay siguro sila. And then, meron siyang upcoming na dividends eh. So, itong si Aries. Kaya lang, maliit lang naman, di ba? Pa 2%, 2% lang naman yung dividends na binibigay nila. Okay? So, yun lang yung nakita natin kay Aries. Ayaw ng traders natin yung naganap na transaction or ex-date ba to? Baka hindi ko lang nakita yung ano, ex-date nitong si Aries. Pero solid yung ano eh. Normally gap down eh pag meron tayong dividends na parating. Okay? So, yun lang muna. Next, another drop na stock natin. So, grabe itong nangyari kay nag-up pala to. So, yung nakita ko is 2% na up pala yun. Saglit. Tingnan natin na. Very interesting tong story ni ng Galawan for today nitong si Home natin. So, nag-up siya, 2.5 pala. Tapos, net foreign sale pa rin eh. Negative 18 million. HDI Wealth and Buyer, CLSA, Salisbury. So, kaya nga binuksan ko itong net natin. Kasi hinahanap ko baka nandito si Home sa short selling pero wala pa naman volume yung short selling natin. Kasi inano siya drain up siya. Alam ko 20% yata to. Ang laki ng drop niya Ilang percent 'yan? 16. Mula sa kahapon na galaw, ayan 16% pala. Or kung dito mo sinukat, halos 20% yung volatility nitong si Home. Pero bumalik siya, di ba? Pinitik din siya. Kaagad, binalik yung pinaka-price. So nagkaroon ng sell-off kahapon, tapos kanina meron ulit. So kung napakat yung iba, medyo nanghihinayang siguro kasi bumalik yung price. So ngayon, yung trend pa rin naman natin sa kanya, hindi pa rin naman maganda. Kailangan natin ng medyo magandang green candle para masabi natin, support na lang yan, 1 point, pwede dito, pero masyado naman malayo, dito sa 1.16. So may gustong, siguro nagkapalitan na, marami na yung buyers niya dito, marami sumalo, kaya binalik na yung price natin sa kanya. Ngayon ang tanong, ano yung next na candle na ipapakita? So kung medyo ma-break ulit tong 1.16, big chance, babalik tayo dito sa malapit sa SOPI, sa piso kay Home natin. Kaya dapat hindi magkaroon ng breakdown dito sa 1.16. Ayan, batayin nyo lang po kung meron kayong hawak na all Home natin. Pero yung candle, syempre maganda kasi nag-reverse yung price action. Ang ayaw lang natin, net foreign sell, yung nakita natin na galawan natin sa kanya. So, hindi natin alam kung ano lang siya.
yung technical bounce yung nangyari. Okay? So, bearish pa rin naman lahat ng indicators. Nasa oversold pa si RSI and then si MACD is nasa yung blue line is nasa ilalim ng red line. So medyo may pagka-bearish yung trend ni home natin. Hopefully reversal candle. Kung meron tayong net foreign buy siguro na makita bukas naman. Okay? News, meron siyang yung earnings pa rin naman mababa yung earnings niya for the third quarter. Tapos meron siyang upcoming dividends eh. So kailan yun? November 29 po yung ex-date niya. Okay? So nakalimutan ko tignan eh kung ilang percent. Paki-double check na lang po. Next, EI. So ito lang yata yung maganda, yung galaw as of now. Umarangkada si EI. So big chance, hindi pa totally nag-breakout, no? Okay, breakout siya dito sa kanan. Dito ang next na resistance is 6.19. Pero malaki yung chance na i-breakout pa niya yan based lang dito sa galawan ng price action. Kasi naka-momentum na siya, oh. So magaganda yung kandila na nilalabas niya. Then meron siyang kahit papaano, 'di ba, lumalaki yung nakikita natin na volume. Tapos okay din yung RSI plus yung ating pinaka-MACD formation. Ayan. Congrats doon sa mga nag-ipon sa kanya. So itong breakout natin na to is mga 6% na rin, 'di ba? Okay na rin kasi kumpara sa market natin na ayaw umakyat yung mga stocks natin. Okay? So EI, tingnan natin yung kanyang price action. 3.45% up, minus 2 million net sell. Specialist call ang buyer and then Tower Pep yung ating seller. And then FCG, ayan. So hindi gumagalaw si FCG. So nagda-drop siya. Iniinda pa rin niya yung dividends na 3%. So nag-aantay muna siguro ng catalyst din. Itong si FCG natin. Earning-wise, okay naman siya, di ba? So sumasabay siya sa negative sentiment ng market. Lahat ng indicators, pangit din, no? Pababa din yung ano. So descending triangle formation, hopefully hindi siya mag-breakdown ng kanyang support kasi nasa currently support tapos puro red yung candle. Negative 1.56%, call abacus sa buyer and then call FMS yung ating seller. So bearish din. And then lastly, si AC. So ang maganda nila sa kanya kasi yung price, lumalaban siya. So mukhang pa-breakout siya. Saglit. Yung mga company ba ni Ayala, medyo okay siya. Breakout to, di ba? Yung galawan natin last week. Pero wala namang ano ngayon eh, walang galawan. So ilalagay ko pa rin dito, 670, no? 670 ko ba nilagay? O 6, tama, 670, pwede yan. So maganda yung ano niya, yung galaw niya kasi nag-drop pala siya kanina, nag-retest, malapit sa support and then bumalik siya. Tapos, based dito sa galawan natin, is meron siya net foreign buy na 30 million. PEP UBS Mandarin ang buyer. PEP FMS Mandarin yung ating pinaka main seller sa kanya. Okay? So anyway, good naman yung chart niya. So pasilip nga ng ibang Ayala stocks, All HC, laglag pa rin to, di ba? Laglag pa rin. Si Ali, ayan, medyo. Ito si Ali medyo pa-breakout. BPI, medyo mahina yung kanyang galaw. Okay? So anyway, AC, Ali yung maganda yung galawan sa mga Ayala stocks naman natin. Okay? So balik tayo dito sa PSE. So matamlay yung market, nag-aantay tayo ng catalyst. Hopefully, sunod-sunod na yan, inflation, pababa yung ating palitan sa peso. Malakas siya. So normally itong dalawa na itong kailangan kailangan wala pa rin tayo net foreign buy. Ayan, yung pa rin yung natay natin na matagal na dito sa market. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. Monday pa lang naman. So as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa posts. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo. Kita po ulit tayo bukas.